So check your mentality kung pang mayaman o pang mahirap. Mahirap mentality says money is the root of all evil. Minamasama ng mahirap mentality ang pera. To the mahirap mentality, wealth is bad. Meanwhile, the mayaman mentality says money is the root of much good. In fact, money is tool for much good. So sa mayaman mentality, wealth is good. Proverbs 10:15, great wealth can be a fortress, but poverty is no protection at all. Ang may kayamanan ay nakasandal sa pader. Ang walang kayamanan, ang nagdarahop ay hubad at masyadong vulnerable. Proverbs 21:20, wise people live in wealth and luxury, but stupid people spend their money as fast as they get it. So ang matatalinong tao, napapahaba nila ang kanilang kariwasaan. Yun daw mga taong mangmang, sasandali lang, one day millionaire, tapos mahirap na uli. Sa mahirap mentality, rich people are just lucky or blessed. In other words, sinuwerte lang yan, hindi niya accomplishment yan. Binuenas lang yan, pinagpala lang yan ng Diyos. So wala siyang dapat na i-claim na responsibility for becoming rich. At sa kanyang mahirap mentality, mahirap people are just malas. Mahirap ako kasi malas lang ako. Kasi yun ang aking kapalaran, yun ang nakatakda sa akin. In other words, hindi ko kasalanan na mahirap ako. Inassign ako dito ng Diyos. Proverbs 10:22, it is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. But this should not be twisted to think that you don't need hard work to become rich. Ang sinasabi lang dito, hard work without God's blessing cannot amount to anything much. Kailangan mo blessing ng Diyos, pero may kakambal yun na hard work. Hindi yung hard work mo lamang ang nagpapayaman, kailangan may kakambal na pagpapala ng Diyos. Pero hindi pinagpapala ng Diyos yung walang work at all. Napakadapat malinaw ito sa mga tao para hindi ko ano-ano ang pananaw nila tungkol sa pagpapala ng Diyos in terms of wealth. This mahirap attitude gives its believers from actively making and gathering wealth. Hindi sila nagiging aktibo sa pagpapayaman sa sarili, sa pagsisikap. It makes believers dependent on luck or fate or chance. Kaya sila rin yung napakamahiling makipagsapalaran, makipagsugal, tumaya sa kung ano-ano. Kasi inaasahan nila na yun lamang ang paraan para sila yumaman o magkapera. This mahirap attitude gives its believers very vulnerable to misfortune, to accident, some people call it. Pagka ang tao ay fatalistic, lagi na lang na nakaasa sa mga pagkakataon, sa buenas-buenas, wala silang savings, walang insurance, walang ibang source kundi sangla o benta, hiramo hingi, awa, puro himutok at puro iyak. Yung mga taong minamasama nila yung pagkikita, hindi sila kumikita, hindi sila nag-iimpok. Dinadalaw din naman sila ng sakit, nahuhulog din sila sa building, nasasagasaan din sila ng tren, nangangailangan din sila ng pera, nagkakasakit din sila. Pero dahil walang pera, walang inipon, walang pinagtrabahuhan, walang savings, walang insurance, kung may maisasangla-sangla, kung may maibebenta-benta, tas wala na. O kaya hiram, hingi, puro iyak. Ganun ba ang full life na gusto ng Panginoon sa atin? It's not the way to live a full life. Ang mayaman mentality, sinasabing people become rich because of hard work and of course because of God's blessings. Hard work, in other words, brings wealth. But you don't only work hard because maraming people who work hard don't become wealthy. You also have to work smart. Hindi sapat na pagod ka, hirap na hirap ka, hinahampas mo ang sarili mo sa trabaho. Hindi ibig sabihin makakaahon ka sa hirap. Kailangan nag-iisip ka rin, may diskarte ka. Ito bang pinagpapaguran ko, hahanguin ako sa hirap o nakatali lang ako dito? Kumakain lang ako ng konti para mabuhay bukas, para magtrabaho uli. At kakain ako ng konti para mabuhay uli sa makalawa, para magtrabaho uli. Hanggang kamatayan mo na yon. Kailangan iniisip mo, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko?
Saan ako dadalhin itong ginagawa ko, nitong hanap buhay ko, nitong trabaho ko? Mahahango ba nito ako sa hirap? Because God blesses and rewards hard work and intelligence and thinking and wisdom. Pinagsasama-sama yun. Ecclesiastes 5:19, suppose you are very rich and able to enjoy everything you own. Then go ahead and enjoy working hard. This is God's gift to you. So enjoy working hard at something that gathers wealth, at something that gives you enough or more than enough income. Pero hindi lang yung working hard, pero wala namang nangyayari sa buhay mo. Proverbs 10:4, laziness leads to poverty. Hard work makes you rich. Rich people become rich because of suited, applied knowledge. Not just any education or course. Ang dami-daming edukado, ang dami-daming college graduate, ang dami-daming may pinag-aralan, pero bakit maralita pa rin? Pag tinignan mo ang habit ng mga may kaya, ng mga mayayaman o mga yumaman, ang mga pinag-aaralan nila, hindi kung ano na lamang na usong kurso. Pinag-aaralan nila ang mga bagay na mayroong direct result sa kanilang gustong hanap buhay. Pinag-aaralan nila kung ano yung talagang angkop na angkop sa gusto nilang gawing negosyo o trabaho. Proverbs 19:8, do yourself a favor and learn all you can. Then, remember what you learn and you will prosper. So, kailangan, mabuti daw para sa sarili mo yan na mag-aral na mag-aral. At tandaan mo yung pinag-aralan mo. Hindi yung last week lang yung exam, hindi mo na rin alam mo yung sagot ngayon. Gumraduate pero walang alam, walang natandaan. So ano mangyayari sa'yo? Sabi, tandaan mo lahat ng pinag-aralan mo, magagamit mo yan, at ikaw ay magiging mariwasa dahil dyan. Specific, useful knowledge and skills. Pag kinompare nyo ang pinag-aaralan ng mga mayayaman at pinag-aaralan ng mga mahihirap, ibang-iba. O ito na lang ang pag-aralan mo kasi mura yung kursong yan. Oo nga, mura yung kursong yan, pero anong gagawin niya sa buhay ko? Ang dami ko nga na pag-aralan pero wala rin akong trabaho, wala rin magbagay sa akin. Dapat pinag-aaral mo, ano talaga? Gusto mo ba talaga halimbawa na maging burda queen? Hindi yung pag-aralan mo, pagbuburda, hindi mo kailangan mag-accounting o mag-chemistry o mag-commerce. Ang gusto mo talaga, magtayo ka ng shop na mag-aral ka mag-welding, mag-aral ka masilya ng mga kotse. Hindi kukuha ka ng kung anong psychology. Pagkatapos, hindi mo naman magagamit. Kailangan, hindi ka lang aral ng aral. Yung talagang pakikinabangan mong pag-aaralan. Kasi kahit takpan mo yung ng mga diploma yung buong dingding nyo, kung hindi naman yan ang bagay sa iyo na pinag-aaralan at hindi mo kakaperahan, mahirap ka pa rin. Proverbs 11:16, the timid become destitute, but the aggressive gain riches. So walang mapapala yung mga timid, mga sobrang mahiyain, mga sobrang kimi, sobrang dungo.